Kaya ano pang hinihintay mo? Magpakabit ka na, stress. Magpakabit, magpa-install ka na ng Good morning sa inyong lahat mga adik. Magandang araw sa inyong lahat. Eto, bagamat maulan, makulimlim maghapon, pero hindi pa rin tayo talaga pinagkaitan ng araw kasi nga napuno pa rin yung battery natin. So maraming lugar ngayon na talagang binabanatan ng malakas na ulan, lubog sa baha. Alam nyo, hindi pa natatapos dyan yung talagang problema natin kasi nga mataas pa rin ang gasolina. Good luck na lang sa kuryente kasi nga eto, magtataas na naman. Walang katapusang pagtaas ng kuryente. Kung bakit walang magawa ang gobyerno natin sa pagtaas ng kuryente na yan, diba? Mataas ang mga bilihin, ano pa? Ang dami natin kinakaharap. Lubog sa baha, mahal na bigas. Alright. Ano? Nakapagpa-solar ka na ba? Nagbabalak ka na ba mag-solar? Ang gasolina dito sa amin ay nasa 87. Ayan, nasa 87, 81, 82, 83 hanggang 87. Pero ang diesel lintik talaga. Nasa 94, 95 pa rin ang per liter. Ang tindi mga lodi. Kaya nga dito sa amin, madalang yung mga gasolina na talagang nagsasara. Karamihan yan, dumadami pa sila. So dito sa amin, 1, 2, 3, 4. Magkakatabi yan. Sa kabilang barangay, 3 yata. So, ewan kung bakit ganito ang nangyayari sa Pilipinas. Diba? Eto, nabalitaan nyo na ba yung planong magtataas na naman ng kuryente? Aray ko po. Aray ko pakak. Diba? Hindi pa natatapos yung hagupit. Eto, maraming bagyo. Buti walang nagpa-prosper na dadaan sa atin. Pero sigurado, pag isa lang, sigurado kawawa tayo mga lodi. Wala pang bagyo pero ang daming lubog sa baha. Lubog na baha nung nakarambuan, ang last 2 months, hanggang ngayon lubog pa rin sa baha. Sigurado yan. Ano yan, may lumot na yan yung kanilang bahay. Hindi pa natatapos yung problema natin. Eto na naman, magtataas na naman si Meralco. Wow! Ano ba yan? Wala ka ba talagang puso? Buti pa talaga yung saging may puso. Hindi mo ba nararamdaman yung paghihirap ng mga tao? Umaaray na. Hindi na namin alam kung saan yung masakit sa katawan namin. Dadagdagan mo na naman. Nakakaasar na, nakakapikon na. Diba? Ang hirap mabuhay sa Pilipinas. Ang daming buhaya. Ang daming magnanakaw. Sarili nating mga kalahi, ginagago tayo. Diba? Ewan ko na lang kung yung iba hindi nakakagets. Yung iba hindi nakakaramdam. Siguro hindi yan Pilipino, siguro hindi yan tao. Diba? Yung gasolina natin hindi na bumalik-balik sa dati. 'Di ba? Ang mahal pa rin. Minsan nga sa galit ko napapaihin na lang ako sa short ko eh. Juan Dilisag, ba't ka nagagalit eh? Hindi ka naman nagbabayad ng kuryente. Mga lodi, mga adik, damay-damay tayo dito, 'di ba? Pag bumili tayo ng mga bigas, pagkain, ulam, so damay pa rin tayo eh, 'di ba? Yung isda pinalamig sa kuryente. Hindi naka-solar yung pinagbilhan natin, damay tayo. 'Di ba? Parang sira ulo si Juan de la Sin, hindi naman nagbabayad. Hindi, damay-damay tayo lahat diyan. Lahat tayo damay. Share tayo diyan. When it comes sa share, nabalitaan niyo na ba yung bagong bad news ngayon, 'di ba? Yung sabi nila, kaya pala hindi matanggal-tanggal ang loss na yan, yung energy loss na yan, system loss na yan, 'di ba? Marami pala na mga alam nyo na yun about dyan, alam ko na napanood nyo na eh, 'di ba? Nakakapikon, nakakaasar, 'di ba? Hindi ba sapat yung kinikita nila 'di ba? Sa atin pa talaga ipapa-shoulder, hindi pa ba sapat? Hindi, kulang pa. Manghinayupak kayo, kulang pa. Kaya pala hindi matanggal-tanggal, ayaw nilang tanggalin, 'di ba? Mga hinayupak na yan, mga ewan, mga aswang, mga buhaya.
Lahat na masabi mo na sa kanila, parang ayos lang. Immune na sila eh. Hindi na tumatalab sa kanila. Asar ako mga lodi kasi naranasan ko rin talaga na naputulan din ako ng kuryente. Tapos sila ganun-ganun lang, di ba? Ang masaklap nito, swerte kung bahay lang yan, di ba? Eh paano kung may sa tingin nyo, ganun-ganun lang yon, di ba? Kaya pala pataas ng pataas ang ano natin ngayon, ang bayarin natin sa kuryente, ang presyo ng kuryente, di ba? Akala ko yung mga, sa bagay, isa na yon, nawala, kumbaga si Wad Dilasag, nag-solar ako, nawala ako nagbabayad sa kanila, nawala ako na nagbabayad ng system loss. So saan nila ipapasa yon? Di syempre doon sa mga natitira, di ba? Yun ang sinabi ko, baka may mga anak ng teteng, oo. Ang sarap nilang kagatin sa paa. Oo, ang sarap talaga kagatin sa paa. ang sarap yakapin na mahigpit sa liig. Di ba? Yun ang sinasabi ko, sarili nating mga kalahi, ginagago tayo. Alam niyo, yung nagtatrabaho ka na lang, pumapasok ka sa trabaho mo, umuwi ka pagod, tapos pag sweldo mo, iyon na lang talaga nakalaan, doon na lang nakalaan yung kalahati ng sahod mo. Pagkain, bahay, at kung ano-ano, kuryente yung kalahati. Para ka naghuhulog ng bahay, para ka naghuhulog ng sasakyan na ni minsan hindi mapapasayo. Diba? Yun ang masaklap. Para kang pauwi or may pupuntahan ka na may dala-dala kang packbag, may makarga-karga ka, hindi mo alam, may nilalagay sa bag mo na di mo alam na nagpapabigat sa dala mo. So parang ganon. Ang tanong, yun lang kaya? Baka may iba pa. Di ba? Wala na kayong negosyo? Mga facilities? Ang nakakapikon nakakaasar na tayong mga ordinary mga tao, ordinary mga consumer, tao naman pala tayo. Naka-solar ka naman, Wad Dilasag eh. Hindi po yun. Pag makulimlim, malakas yung ulan, yan pa rin eh. Nag-grid pa naman kami. O kaya pag nag-welding ako, ayun, sa grid pa rin. Pero supposed to be, kaya naman na naming i-manage yan eh. Diba? Kaya nga sabi ko, damay-damay pa rin tayo lahat dito. Kasi nga pag bumili ka, naka-solar ka, bumili ka ng mga kung ano-ano dyan sa labas na gumamit sila ng kuryente galing sa grid, Meralco, damay ka pa rin, hinayupak ka. Diba? So ang sarap na sana kung lahat tayo ay naka-solar na. Alam mo yung lumalaban ka ng patas, nagbabayad ka ng tama, at napagbibintangan pa yung mga magnanakaw ng kuryente na yan. Tapos malaman-laman mo, yung mga multo pala, pati sila gumagamit ng libreng kuryente. Anak ng tae talaga, hinayupak, oo. Ewan ko na lang Pilipinas. Diba? Ano pang hinihintay mo? Dapat nakapag-solar ka na. Magpakabit ka na, kumabit. Magpa-install ka na ng solar setup. Kung marunong ka naman, di mag-install ka na. Alright, so maraming salamat. Mag-solar na kayo, yun lang.